Magandang hapon, mga mahal kong mga taga-subaybay. Ngayon po bigyan natin ng matinding birada itong si Abe, yung pasikat na laos na political analyst ba ito? Political na tanso, mga kababayan. Binabakbakan niya si Marcoleta dahil po dito sa sinabing hilaw pa. Hilaw na sinaing ang impeachment case. Pakinggan po natin ang birada po ni Marcoleta tungkol dito sa mga ahas na ito. Tapos mamaya, isisingit natin itong nagmamagaling na pabulong-bulong na kampo ng mga ahas. Ito po mga kababayan. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. O yan mga kababayan. Yan po ang sinabi po ni Senador Marcoleta. Ngayon naman po mga kababayan, ito naman yung nagmamagaling na si Mike Abe na alam niyo naman kung ano ang lahi nito. Lahi din ni Judas ito mga kababayan eh. Lahi ng mga ahas. 'Di ba? Meron pong binabanggit po sa Biblia, mga kababayan, na mga nag-utos na po ang Diyos dito po sa dalawang kanyang nilalang na si Eva at Adan na huwag kakanin o pipitasin o titikman man lang o kakainin itong prutas na ito, kanilang hindi sinunod itong banal na utos na ito. So ngayon, ang Korte Suprema, binabakbakan nila mga kababayan. Dahil itong kampo ng mga ahas na ito, gusto nilang impluwensyahan ang Korte Suprema. Ito po mga kababayan, binabati ko si Mike Abe na kaya daw binabakbakan ni Marcoleta itong Kongreso dahil galit siya. Masama ang loob dahil pinagtatanggal daw si Senador Marcoleta sa mga committee na hindi maka-attend ng meeting, hindi makahawak ng committee. So, ngayong nanalo na si Senador Marcoleta, gumaganti daw ito. Ikaw, Mike Abe, minsan wala ka ding utak Utak tanso ka Okay ka sana Kaso, yung pinaglalaban mo, hilaw Hilaw pa sa sinangag Hilaw pa sa kanin. Natutulad ka din sa mga tao na gustong lumaban sa desisyon ng Korte Suprema. Kagaya ka rin nila Lacson, nila Bam Aquino, De Lima, sila Risa Hontiveros, na gusto nilang labanan o kontrahin ang sinabi ng korte dito sa kaso ni Inday Sara na impeachment. Di ba naipaliwanag na labag sa sariling o labag sa saligang batas ang ikinaso sa kanya. Ikaw naman, puro ka daldal. Nasaan ang utak mo, Abe? Papasikat ka, laos ka na. Diyos ko Lord, mas sikat pa ako sa iyo akala ko ba matalino ka? Di ba mga journalist matatalino? Anong nangyari sa iyo? Kaya ka tinanggal sa SMNI. Iba ang utak mo Galing-galingan ka kasi Eto, pakinggan natin mga kababayan. Galing-galingan si Abe. Mag-Ave Maria ka na lang kaya. Mag-recite ka ng Holy Rosary. Mga kababayan, eto na. Pasensya na kayo, nakakabwisit Pag-usapan niya natin ang hilaw na sinaing or nasunog na sinaing. Alam niyo kung bakit, di ba? Doon sa debate sa Senado, sinisigaw-sigaw pa doon ni Marcoleta, Senator Marcoleta. Senator, magandang umaga po. Sabi mo, hilaw Hilaw na sinaing. Bakit pinipilit na hilaw?
Hilaw daw yung impeachment, hilaw daw yung kaso, para daw sinaing. May banggit pa siya na kung ano-anong lingwahe, kung ano-anong lugar. Diba? Ang daming lingwahe, Visayas, Central Luzon, Bicol, kung ano-ano. Pero sa Tagalog, hilaw na sinaing. Yan. Kinukumpara niya ang ginawa ng Kongreso, hilaw daw yung kaso laban kay Sara Duterte. Ayan ang sinasabi niya. Ako naman, kaya ko sinabing hilaw at saka sunog na sinaing. Ako naman, pwede kong sabihin, biro'y totoo, Mr. Senator, kaibigan mo naman ako at kaibigan kita. Hindi kaya Ang new lava cake O mga kababayan, narinig nyo po yung sinabi ni Abe, napasikat na unti-unti nang nalalaos, mga kababayan, dahil sa utak niyang kakaiba. Imbes na pasikat ka, palaos ka. Tignan mo yung mga sinasabi mo, hindi ka marunong mag-analyze eh. 'Di ba? Yung pagkaka-analyze mo, walay eh, mga kababayan, 'di ba? Walay na walay. Kita niyo nang paano magpaliwanag ito. Na, ay naku, makikita niyo mga kababayan, talagang isa rin ito sa mga ahas na sinasabi ng Biblia. Ito po mga kababayan, pakinggan niyo po ito. sunog naman ang sinaing mo sa Kongreso nung ikaw ay congressman pa. Lalo na dito sa katatapos na nasunog naman ang sinaing mo sa Kongreso nung ikaw ay congressman pa. Lalo na dito sa katatapos na 19th Congress. Alam mo bakit? Kasi sinunog ka ni Speaker at ng mga kasamahan mong congressman doon sa mga public hearing. Hindi. Alam mo kung bakit nila ginawa yan na sinunog nila si Marcoleta? Sabihin ko sa iyo, Mike Abe, si Senador Marcoleta kasi ayaw niyang kasama ang mga magnanakaw na buhaya. Kita mo, ayon sa mga sinasabi ni Ping Lacson, nasa congressman, yung mga kontraktor na mga project ng gobyerno. O Abe, ilalaban mo pa rin yung mga amo mo? Na alam mo naman na nung sinabi ni BBM mahiya kayo, palakpakan yung mga idol mo sa Kongreso. Na sila din yung sinasabi ni BBM na mga magnanakaw na mahiya kayo. Lalong-lalo na sa flood control. Ibinulsa ng mga congressman ang pera ng bayan kaya nagkalet-chelet ang Pilipinas. Nalubog ang Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Malabon, Hagonoy, Nueva Ecija, Pampanga, Kalumpit. Dito sa hanggang ngayon lubog. Dito sa Makabebe. O ngayon, sasabihin mo kaya tinanggal itong si Senador Marcoleta dahil kasi nga ayaw nila ang isang Marcoleta na ibubulgar ang mga ginagawa nilang kalokohan. Diyos ko naman, Mike Abe, para kang pinanganak kahapon. Anong pinagsasasabi mo? Na sinunog si Marcoleta. Bakit? Kasi nga, ayaw nila ng isang Marcoleta na makakakita ng mga ginagawa nilang hindi maganda. Okay, tignan mo. Puro kawatan. Puro kawatan yung nasa Kongreso. Binulgar na yan ni Ping Lacson. May 67 na kontraktor na kumukuha sila ng project ng gobyerno, sila din yung kontraktor. Ibig sabihin, napakalaki ng mga ganansya nila, na mga butaw nila sa bawat project ng gobyerno. Kaya tinanggal nila si Marcoleta kasi nga mabubulgar yung mga gawain nila. Naintindihan mo, Mike Abe? Diyos ko Lord. Para ka namang tumatandang paorong, Mike Abe. Para ka namang sanggol na pabonjing-bonjing. Na sinabi na ni Amy Marcos, para kang bonjing. Ayan, nasabihan kang bonjing.
Mike Abe, kasi bonjing ang utak mo. Takbo ng utak mo, hanggang ngayon tanso ka pa din. Saan ka ba talaga? Ikaw ba talaga yung panatiko o talagang ganyan ang utak mo? Diyos ko, Lord. Hindi ka pinaporma. At hindi lang yon. Sinabi ko sa mga public hearing, hindi ka pinaporma. At hindi lang yon. Sinabihan ka pa na hindi ka member ng mga komite. Hindi ka na vice chairman, hindi ka member. Ang daming posisyon na inalis sa'yo. Dahil ang tingin sa'yo ng mga congressman na majority ay hindi ka nila kasama. Kaya sinunog ka sa mga komite na huwag kang mag-participate sa mga public hearing at saka pagboto sa hearing kung ano mang gagawin ng komite kasi nga hindi ka member dahil tinanggal ka. Alam mo bakit? Abe, alam mo bakit tinanggal yan? Si Senador Marcoleta kasi nga mabubulgar ang mga gawain nilang hindi maganda. Para kang pinanganak kahapon, Mike Abe. Magliwanag sana ang isip mo. Ikaw din ang... parang itong propesiya sa Biblia na mga ahas, parang isa ka rin dito na hindi sumusunod sa katwiran ng batas. Ngayon, babanatan mo si Marcoleta, kaya sinunog sa committee ng Congress kasi ano may ibabato mo, tinanggal kasi ayaw nila si Marcoleta. Ayaw nila ang tinatahak niyang direksyon kasi si Marcoleta, isang politiko, isang ibinoto ng taong bayan na malinis ang pangalan. Hindi kurakot, hindi magnanakaw. Itong mga pinagtatanggol mo, Diyos ko Lord, saksakan ng... Tignan mo kung makabato sila kay Sara Duterte, akala mo sila malilinis. Diyos ko naman, Mike Abe, para kang sanggol naman, na walang alam sa mundo. Para kang paorong, para kang pinanganak kahapon. So yun naman ang aking description. Sinunog ka sa mga committee hearing, sinunog ka ng Kongreso, kaya galit ka sa Kongreso. Ngayon, dahil senador ka na. Yung bang pagpunta mo sa Senado at naging senador ka ng Republika ng Pilipinas, hindi ka lang maka-Duterte, kung hindi, meron ka ba talagang samaan ng loob sa kapwa mo congressman ng panahong yon? Dahil sinunog ka sa komite, sinunog ka ng mga kongresista, hinubaran ka, tinanggal ka sa anumang posisyon sa Kongreso. Ay doon, kung di ako nakakamali, naging member ka pa ng commission and appointment Naging vice chairman ka pa ng mga komite dyan. Hindi ka nga naging chairman, kung di ako nakakamali, pero member ka ng maraming komite. Sa Quadcom committee, member ka ron. Sa Appropriation, alam ko sa Blue Ribbon, member ka rin pero lahat nawala yun. So yun ho yung dahilan kung bakit ko sinasabi na ang topic natin, hilaw na sinaing or sinunog na sinaing. So sinunog na sinaing si Marcoleta sa 19th Congress. Mike Abe, magbigay ka ng dahilan bakit sinunog si Marcoleta. Bakit tinanggal nila sa mga committee? 'Di ba? Sabi pa ni Toby Chanco, bawat pirma talagang 77. Alam niyo yung 777 na tinatawag. Diyos ko Lord, baka di mo alam 'yan. Nakakahiya naman, Mike Abe, yung mga sinasabi mo. Parang pinapalabas mo si Marcoleta, masamang imahe ng Kongreso. Para namang pinanganak ka kahapon, Mike Abe. Para ka namang sanggol na kailangang gabayan ng isang matanda. May edad ka na, Mike Abe. Tapos yung tinatahak mo, parang pagewang-gewang na barko. Para kang bangka na nagpapadaig sa alon ng dagat. Para kang bata na kailangang gabayan ng isang matanda. Ngayon sasabihin mo kay sinunog si Marcoleta sa Congress kasi
Hindi naka-align sa direksyon ng Kongreso? Ganun ba yon? Kasi nga, si Marcoleta, hindi nila masuhulan. Hindi nila mahawakan sa leeg. Yun ang dahilan. Mike Abe, Diyos ko Lord. Yung tinatahak, wala ka sa direksyon eh. Mali yung dinadaanan mong direksyon. Nandito ka sa mali. Si Marcoleta nasa tama. Si Marcoleta hindi lumalakad na nakayapak-yapak. Nakasapatos ito para hindi makatapak ng matutulis na pako. O tignan mo. Kung pumanig si Marcoleta sa mga ito, sa tingin mo, si Marcoleta, magiging senador ba ito? Ngayon, tignan mo, hinahangaan sa kanyang mga ginagawa ngayon. Yung mga amo mo, nasaan ngayon? Pinangdidirihan ng taong bayan. O sa tingin mo, kung si Marcoleta pumanig dito sa mga ito, magiging senator pa ito? Magiging senador ba ngayon? Na ngayon nangingibabaw ang kanyang pangalan sa debate. Na kahit anong debate o iharap mong mga Poncio Pilato na mga galing-galingan, na mga kunwari abogado, nilalampaso lang ni Marcoleta. Tapos sasabihin mo, sinunog ng Kongreso. Bakit? Hindi mo alam ang dahilan? O maangan ka lang, Mike Abe? Kasi nga, magkano? Yun yung tanong. Nagtatanong lang ha, hindi kita inaano pero magkano? Mga kababayan, mag-comment kayo kasi si Mike Abe parang sinasabi niya si Marcoleta hindi kakampi ng Kongreso. Hindi kakampihan ni Marcoleta ang mga tiwali. Yan ang tandaan mo, Mike Abe. Kaya wag mong aanuin si Marcoleta kasi ang isang kalidad ng isang Marcoleta i-align mo sa mga kongreso dito na mga ipinagtatanggol mo, malayong malayo sa kalidad ng isang Marcoleta. Yan ang tandaan mo, Mike Abe. Huwag kang parang bata. Huwag kang parang bata na pag naglakad, paggewang-gewang, kailangan pa ng kuya, ate, nanay para gabayan, para makapaglakad ng maayos at tuwid. Ngayon, para kang bata, para kang bangka na nagpapadaig sa mga alon na malalakas. Para kang sirang plaka na pag pinakanta, pinatunog, parang lata. Mga kababayan, parang lata na maingay pero walang laman. Ang loob nito. Mga kababayan, Mike Abe, nasusupalpal tuloy kita. Nakakahiya kasi nasasabihan mo si Marcoleta kaya tinanggal. Hindi naka-align sa direksyon na ginagawa ng Congress. Kaya tinanggal kasi nga hindi nila mabayaran ito. Hindi nila mahawakan, hindi nila mabata-bata. Alam mo ang bata-bata, hindi nila masapalan ng pera. Naku naman, Mike Abe, para kang bata. Para kang bata na pinabili ng suka. Hilaw pa nga hindi mo alam ang ibig sabihin ng hilaw. Kahit anong gawin nyo, hindi babaliktad ang Korte Suprema. Mike Abe, yan ang totoo. Ituloy ba natin? Kaya ngayon, kanyang pinagsisigawan, hilaw na sinaing ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ayun. Alam mo na ngayon kung anong ibig sabihin. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo.
Sa ebidensya ba nakatingin? Sa ruling ba ng Supreme Court nakatingin si Marcoleta? O dun sa nasunog siya sa Kongreso, kaya ang turing niya, hilaw ang kaso at kanyang nirerespeto ang Korte Suprema. All right, team, we're transitioning to... Alam mo, Mike Abe, abogado ito, si Marcoleta. Abogadong tunay. Hindi yung nagtapos sa school bukol. Diyos ko naman, Mike Abe, para kang bata. Yung mga naratibo mo, layo. Hindi ka alay ng taong bayan. Diyos ko, Lord, grabe naman tong Mike Abe na ito. Kaya hindi ka nagtagal sa SMNI eh. Tinanggal ka ni Kibuloy eh. Bakit? Hindi ka ka-align ng pagbabago eh. Mga kababayan, di ba? But tasks... Wala. Tignan nyo naman mga sinasabi niya. Ang layo. Ang layo ng sinasabi ng... Reaksyon. Malayang malaya. Yung ba yun? Nagtatanong lang. Any comment? Reaksyon? Malayang malaya po. Ang turing niya, hilaw ang kaso at kanyang nirerespeto ang Korte Suprema. Yung ba yun? Nagtatanong lang. Any comment? Reaksyon? Malayang malaya po kayo. Kaya yan yun eh. Yan ang buhay ni Senador Marcoleta at dating congressman ng 3 term sa Kongreso. Yung 2 term niya sa Kongreso, okay pa siya eh. Hindi siya sunog sa Kongreso eh. Malayang-malayang nagagawa niya dahil kaalyado pa siya. Pero nung gumalaw-galaw na siya na parang anti-Marcos, pro-Duterte na, doon dahan-dahan siyang sinunog ng kapwa congressman hanggang sa hinubaran at tinanggal ang lahat ng komite, membership at iba pa. Yun. May idea kayo kung sino siya. Issue lang po ito, yan naman ay background sa isang public official, hindi naman makakawala ang mga record na naglulumiyad. Yan kasi ang nangyari. Diba? Ayoko na ipakita yung mga video kung paano siya sinunog ng mga congressman kasi masyado nang masakit yun. Grabe ho. Mayroon pa nga nag-congressman nagsabi niya, ba't ka nandito? Ba't ka nakikialam? Hindi ka naman member. Ginanon pa siya. You are not allowed. Hindi ka nire-recognize ng chairman. Ginanon pa siya eh. Ang lupit, no? Abe, kaya nga po Mike Abe, tuturuan kita ha. Bago ka mag-comment, titignan mo ang mga prinsipyo. Ang prinsipyo ni Senador Marcoleta, malayong-malayo sa pinagtatanggol mong mga amo mo. Diyos ko, Lord. Tignan mo itong si Marcoleta. Nilalait nyo dati na hindi mananalo. Isa ka sa mga nang lalait dito na hindi mananalo. Si Senator Marcoleta ngayon. Ngayon, sikat na. Kung kumampi ito sa mga yan, sa mga tiwaling yan, di hindi nanalo ito na senator. Talaga naman, Mike Abe. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Yan mga kababayan, yan ang sinasabi ng Marcoleta na hilaw. Itong si Mike Abe, kung ano-anong sinasabi mga kababayan. Talagang gusto niyong palabasin na kaya tinanggal sa mga committee sa Congress itong si Senator Marcoleta ngayon, hindi ka-align ng mga Kongreso. Totoo naman. Kasi nga, hindi nga nila mahawakan sa liig, hindi nila mabayaran ito. Gaya ng mga congressman, pag pirma may bayad. Yan. Kaya pwedeng may galit, may paghihigante, kaya ang tingin niya sa kasong hawak at dumaan sa Kongreso, kahit alam niya na may karapatan, exclusive power ng Kongreso ang impeachment, isinisigaw niya sa plenaryo ng Senado dahil senador na siya, hilaw na sinaing ang comparison niya sa ginawa ng mga kapwa-abogado niya sa Kongreso. Ayan, para malinaw lang. Okay? Any comment? Sige lang. Yan mga kababayan ha. Yan si Mike Abe. Anong masasabi nyo? Parang sinasabi niya, hilaw na hilaw si Marcoleta kung ikukumpara sa mga congressman
yung mga senador na nagtatanggol na kontrahin itong sinabi ng korte na huwag nang ituloy itong impeachment na ito na archive na. Itong sinasabi ni Mike Abe. Ang masasabi ko lang sa iyo, Mike Abe, para kang bata na pinabili ng suka, na para kang bangka na dinadaig ng malakas na alon. Kung saan pupunta yung alon, doon ka. Para kang bangka na hinampas ng malakas na alon. Kaya ka nasipa. Sinasabi mo si Marcoleta parang tiwali eh. Sinasabi ko sa iyo, si Marcoleta, hindi nila mabayaran. Yan ang totoo. Hindi nila mahawakan sa leeg. O mga kababayan, anong masasabi nyo sa tansong ito? Isang like po, isang share. Siyempre, mahal ko si Senador Marcoleta at naniniwala kaming mga taong bayan na bumoto sa kanya. Kaya siya nandyan ngayon kasi siya ang tunay na magtatanggol sa mga naaapi para pantayin ang batas, para mag-interpret kasama ng Korte Suprema kung anong sinasabi ng Korte Suprema at ng batas, yun ang masusunod. Hindi kayo na mga galing-galingan na akala nyo porke nakaprint na ang batas, ang konstitusyon, porke nasulat na at nalagay na sa libro, akala nyo meron na kayong lisensya para interpret ito. Para interpret at bigyan ng interpretation. Hindi nyo magagawa kasi wala kayong jurisdiction. Only the Supreme Court. Para i-interpret itong batas na ito. Huwag nyong tuturuan ng Korte Suprema. Huwag nyong subukan ang isang Marcoleta kasi nga matatalo lang kayo, mapapahiya lang kayo. Yan ang sinabi. Kung matuloy ang impeachment, mapapahiya lang kayo. Kaya nga natalo yung mga sila Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, Nganga, De Lima, lahat ng mga kumukontra sa Korte Suprema, dinurog ni Marcoleta, sinunog. Kaya ikaw sunog ka sa akin. Mga kababayan, salamat po sa inyo. Once again, ako si The Wonders Philippines. Pwede mag-comment, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito sa nagmamagaling na political vlogger na dating journalist na tinanggal sa SMNI? Salamat po ng marami. Mabuhay po.